umaga, pag-usapan po natin, napapanahon po ito, of course, budget. Ang budget po natin ngayon pong holiday season, lalo po yung mga tatanggap o tumanggap na po ng kanila po mga 13th month pay o kaya po ay mga bonus. Ano nga ho ba ang dapat po natin, dapat po ninyong gawin at kung yan ba ay isusubi ninyo o gagastusin ho ninyo lahat? Yan pong binigay po sa inyo, yan po mga natanggap po na mga bonus o 13th month, yung iba nga may 14th month pay pa, di ba? Sige, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, isa pong financial guru, ang ano na po natin dito, suki na rin po natin sa ating pong himpilan. Of course, walang iba, si Ginoong Arman Benco. Magandang umaga po, Sir Arman. Welcome po muli sa DWIZ Leo Channel 23, Sir Arman. Yes, magandang araw, Drew, at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Opo, salamat sa inyo pong pagpapaunlak at batid po namin na despite na ngayon nga pong holiday season, alam naman natin Christmas rush. I don't know kung nakapamili ka na rin ba ng iyong pamasko, mga pamasko sa iyong anak o sa iyong pamilya. Pero ano bang mga tipid tips na ma-share mo sa amin ngayong holiday, lalo't yung sinasabi nila, paano daw natin mapapagkasya yung 500 peso na budget pang Noche Buena, Sir Arman? Diretso na tayo, straight to the point na Yes. may hinanda ako lima na paniwala ko, very powerful, effective, makabago na tips natin para makatipid ngayong holiday season, no? Nandiyan na yung mga nakaraang mga programa dito rin sa ating himpilan na sinasabi natin dapat merong listahan. Hindi lang si Santa Claus ang may listahan ng who is naughty and who is nice, pero listahan ng sino ang reregaluhan, ano ang budget bawat gastusin, saan bibilin, paano bibilin, at bakit gagastusan. So, hindi pa yan yung number one tip natin. Yan lang yung kailangan meron tayo. So, umpisa natin yung lima. Unang-una, Drew, at sa ating mga tagapakinig, tagapanood, no, magkaroon tayo ng wish list kill switch. Ano yun, medyo tongue twisting. Miski na may listahan na tayo ng mga paggagastusan natin, isipin po natin itong tanong na to, itong bibilin o paggagastosan ko ba, ito ba ay may halaga pagdating ng January 15 next year? Pag ito ay walang halaga o it doesn't matter, baliwala pala, miski na regaluhan ko to, napakababaw nung dahilan. Kung walang saysay pagdating ng January 15, huwag niyo pong gastusan. So, isa pang magandang halimbawa dyan, bakit mo kailangan magarbong Christmas decor kung gagastusan? Pagdating ng January 15, wala naman na yung na rin. Christmas. Oo. Diba? Bakit tayo bibili ng napakalaking parol para lang ipagyabang sa mga kapitbahay na kumukuti-kutita pa yung parol natin, pero gagamitin lang natin itong ilang araw ng December. So, yung miski na may listahan na, isipin nyo po, pagdating ng January 15, may saysay pa ba itong paggagastosan natin? Yan yung tip number 1. Marami kayong matitipid dyan kapag napagtanto nyo marami ay wala na palang saysay pagdating ng January 15. Tip. Pangalawa, ako to, pagpasok ng December at nablaga ako, Drew, no? Mag-GCash audit kayo. GCash audit. Ano po yung GCash audit? Baka hindi po napapansin ng karamihan. Alam niyo po ba ang retail spending via GCash umaabot na ng trillions of pesos in a year? Trillions of pesos. Yung mga papasa-pasa natin, pabayad-bayad natin doon sa pag nasa mall tayo, GCash payment accepted here. Alam niyo po ba sa isang taon, trillions of pesos na ang nagpapapalit-palit dyan lang sa retail spending. Ngayon, itong weekend, itong 12-12. Oo, diba? sale nga pala.
GCash. Alam niyo po, ngayon, eto, pwede nyo nang gawin tong tip na to. Pumunta po kayo dyan sa GCash nyo. Tingnan nyo po, meron dyan transactions. Meron po dyan transactions. Kaya ako sinabi, cash audit eh. Tingnan niyo po yung transaction history ninyo. Na, isipin niyo po, kung tao ba itong expenses ko, proud ba kayo? Maniniwala ba, masasabi niyo bang tama ang mga pinaggastosan niyo dyan sa payment app niyo kung hindi GCash, yung iba pang payment transaction app? Kasi kapag nakita mo po yung at na bumulaga, yung very conscious ka sa mga paggastosan mo, mahihinto o matitigagil ka eh, na teka muna, ang dami ko na palang mga naggastos Itong buwan lang na ito, o nakaraang buwan, yung 50,000, parang ang bilis dumaan. Pinagtrabahuhan natin ng dugo, pawis, luha, di ba? Yung mga kadalasang sinasabi. Tapos, ganun lang. Sa isang araw, ganitong karami ang lumabas. Alam niyo po, hindi na cash ang pinamamahalaan o hinahawakan ngayon. Digital payments na ang kalaban ngayon eh. Bilis ng paglabas. 10 minutes lang po yan, yung tipid-tip na yan. Tingnan niyo po yung transaction history niyo. May pangatlo pa. May pangatlo. Tanggalin niyo po sa utak natin na kailangan meron tayong regalo para sa lahat. Gift giving is... Sir Arman, teka lang papreno ko, i-ano ko dyan. Ulitin natin, tanggalin natin sa tanggalin natin utak natin na itong Kapaskuhan, hindi natin kailangan maging Santa Claus. Ayan. Narinig mo, Winner. Narinig mo. Malinaw kay galing kay Sir Arman. Opo, go ahead po, Sir Arman. Ayos yan. Pero, alam nyo, tingnan nyo lang po. Yes, maganda ang namimigay, may pamasko, pero dapat hindi at the expense of our January bills. Alam nyo po, isipin nyo ngayon, maraming, ito siguro ang December 15, pinakamalaking marami ang matatanggap eh. Isasabay na yung 13th month, yung bonus, holiday allowance. Itong December 15, sana hindi nyo pa pinangutang dahil 12-12 ngayon, napakaraming sale. Sinasabi nila, the biggest sale. Isipin nyo po, susunod na sa sweldo kayo, this January 15 na. At darating na yung mga credit card bill nyo, sila Judith, darating na. Huwag nyo pong isipin lang itong panahon ng December. Isipin nyo po yung January 15. Exactly. Doon pa lang po sa sweldo ulit. Opo. Ayan. Meron pang kasunod. Panglima, actually, panghuli, pero napaka-importante. Ito, talagang radical tong tip na to, Drew. Di ba nagre-retreat? Alam mo yung salitang retreat? Yung nagre-recollection retreat pag mahal na araw. Bakasyon. Hindi. Retreat. Yung kala ko bakasyon eh. Yung maglinilay-nilay ka. Kadalasan ginagawa yan pag mahal na araw, pag Holy Week. Di ba yung makikinig ka lang, hindi ka lang magsisimba, magre-retreat ka. Magtitika ika. Oo, yan. Subukan niyo po, magtika kayo ngayong pagkapaskuhan. Makakatipid ka sa ingay, hindi lang sa gastos. Subukan niyo po, this holiday season, mag-retreat ka, mag-isa, maski na half day. Ngayon, sasabihin nila, Armand, ano ba yan? Pasko tapos mag-isa? Oo nga pero kung isipin niyo po, isipin niyo po. Sir Armand, may violent reaction dito. Gulpi po lagi ang bulsa nyo, mas matindi po yung violent reaction nung gulping-gulpi yung bulsa natin, yung pitaka natin, bukakang-bukaka at wala nang masilip doon kundi mga resibo. Buti pa kung nagtanggap ng resibo. Alam niyo po kasi, most of our overspending comes from pressure. Yung pressure na kailangan, meron tayong pangregalo, yung ingay, or lalo na when we compare
Yung comparison, uy, ano ba yung regalo dito? Nape-pressure ka. Pero totoo, kinaiinisan mo yung tao na yun. The energy of trying to impress or keep up, yan yung nakaka-stress kapag sa larangan ng Kapaskuhan na may kinalaman sa pera. Pero what if we step away? Kahit sa park, sa simbahan, sa coffee shop, namumurahin lang, you sit quietly, you ask yourself, saan ba talaga papunta ang buhay pinansyal ko? Ano ba talaga ang mahalaga? Sino ba ang gusto kong paglaanan ng oras at pera ko? Yan po ang isipin nyo, magnilay-nilay kayo. Solitude can save more money than any sale or discount na makikita natin ngayon. When our mind becomes clear, our spending becomes smarter. And then suddenly, kahit hindi mo sinusubukan, nakakatipid ka. Not out of fear, but out of wisdom. Dahil ikaw ay nakakapagnilay-nilay ng tama. Magandang payo yan, Sir Arman, lalo yung sa mga hanggang ngayon ay nagninilay-nilay pa kung paano nila gagastusin yung kanilang bonus or 13. Ito, yung iba meron na talagang naka-ready na pagkakagasusan. Yung iba naman, ginagawa nila, tama, di ba, Sir Arman, i-invest yung kahit paano yung bahagi ng kanilang matatanggap sa mga makabuluhang bagay. Let's say, yung mga bagay na kumbaga, nag-appreciate in value, di ba? Yung nanganganak ng pera, di ba? Nag-message itong isang kasamahan ko, batiin ko lang, si Shaq, no? Pangalan nga, Shalimar. Paano daw yung pagre-regalo? Alam niyo po, simplihan natin yung pagre-regalo. Sabihan niyo po yung mga re-regaluhan niyo. Sabihan niyo po, simplified na lang yung gifting o pagre-regaluhan natin ngayon. Love ko kayo pero maging practical muna tayo. Alam niyo po, trust me, people will understand. At if hindi nila kayo naintindihan, sila po ang may problema, hindi yung wallet natin. Hindi po tayo. Lahat po ngayon tanggap yung pagtitipid, yung pagiging practical. Opo. Naku, sige po. Sir Arman, maraming salamat po. Mukhang na kahit paano ay naliwanagan ng ating pong mga kababayan sa mga nagugulumihanan kung paano ba nila gagastusin o ipanggagranatsa lang yung kanilang mga matatanggap na bonus or 13th month pay. Maraming salamat po sa inyo pong financial advice, Sir Arman. Magandang umaga po, Ninong Arman Benco. Maraming salamat. Salamat po.